Halos 200 na ang death toll dahil sa Bagyong Tino kamakailan lang. Ngayong araw, binisita na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nasalanta sa Cebu. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, anong sinabi ni PBBM sa pagpunta sa Cebu? Pops J, pinag-aaralan na raw ng pamahalaan ang relokasyon ng mga residenteng nakatira sa no-build zone o yung mga lugar na bawal pagtayuan ng bahay. Kasunod din ang pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Cebu. Personal na nagtungo ang Pangulo sa Liloan City, Cebu para makita ang relief at recovery operations kasunod ng pagtama ng Bagyong Tino. Isa ang Liloan sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Ayon sa Presidential Communications Office, isa sa binisita ni PBBM ang Tiltilon Elementary School sa Barangay Kotkot. Nagsisilbi ang evacuation center ng nasa 126 na pamilya na katumbas ng higit 500 individual. Namahagi rin ng Pangulo ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Para naman matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga evacuee, nagsagawa ang Department of Health Central Visayas ng mabilisang health assessment sa evacuation center. Nagbibigay din ang DOH ng libreng medical consultation at gamot gaya ng maintenance medicines, antibiotics, doxycycline para sa pag-iwas sa leptospirosis. Regular din ang pagbabakuna sa mga bata para maiwasan ang posibleng pagkalat ng mga sakit. Mahigpit din ang pagbabantay sa kondisyon ng mga bata, mga buntis, at mga nanay na mayroon pang sanggol para matiyak ang nutrisyon at supply ng gatas para sa kanila. Bukod sa pag-iikot sa evacuation center, nagkaroon din ng situation briefing ang Pangulo kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Doon, nabanggit niya na pinag-aaralan nila ang relokasyon o paglilipat ng mga residente na nakatira sa no-build zone. Kailangan pa raw ng tulong ng lokal na pamahalaan dahil umaasa ang national government sa kanila para sa lupa na maaaring pagtayuan ng relocation sites. Sinabi rin ng Pangulo na base sa assessment, hindi hangin ang naging pangunahing problema sa pagtama ng Bagyong Tino, kundi ang pag-ulan at pagbaha. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. Pops J, bukod sa Liloan, nagtungo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Talisay Sports Complex sa bayan ng Talisay para mamahagi rin ng tulong at relief goods sa mga naapektuhang residente doon. Pops J. Julie, bukod sa relief efforts, ano pa raw ang ibibigay na tulong ng gobyerno? Yes, Pops J, hindi nga lang yung relief efforts at yung pagbibigay ng mga hot meals sa mga evacuation center yung gagawin ng pamahalaan. Dahil binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kanina na malawakan yung naging pagbaha at hindi kinaya ng mga dike at ng iba pang mga struktura or mga paglaban sa flood control, yung dami ng ulan na ibinuhos ng bagyo, marami rin yung nasirang mga tahanan. Para doon sa mga partially damaged na tahanan, mamabahagi ang gobyerno ng 5,000 piso para sa kanila. Doon naman sa extremely damaged o yung mga talagang malaki yung naging epekto sa kanilang tahanan, makatatanggap sila ng 10,000 piso. Para naman yan sa pagsasaayos nga nung kanilang bahay. Bukod dyan, Pops J, tiniyak din ng Pangulo yung temporary shelter para doon sa mga displaced na individuals ng iba't ibang bahagi ng Cebu. Kailangan daw na masigurong meron silang matutuluyan at mananatiling ligtas sa gitna nga ng pagbangon sa Bagyong Tino. Julie, paano raw yung mga nasirang struktura? Patuloy daw na umiikot ngayon, Pops J, yung iba't ibang concerned government agencies gaya nga ng DPWH para tingnan yung or magsagawa ng assessment kung paano isasaayos, kung meron bang maaari pang maisalba doon sa mga nasirang struktura gaya ng tulay at iba pang mga establishmento. Kapag pwede pang maisalba, kaagad daw na magsasagawa yung pamahalaan ng repair sa mga yan. Pero Pops J, meron kasi na iba na talagang medyo malaki yung naging sira kaya mahaba-habang pagtulong yung kinakailangan mula sa gobyerno. Julie, may update ba tayo sa hirit ng palasyo na dapat silipin yung flood control project sa Cebu?
Paps, hindi nabanggit or hindi direktang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos yung pag-iimbestiga sa flood control. Although, siya kanina talaga yung nagsabi na hindi kinaya nung mga dike at nung iba pang mga estruktura yung lawak ng baha. Pero for context, kung maaalala natin, sinabi na nga ni Palace Press Officer Claire Castro noon na pasisilip talaga yung mga flood control projects dyan sa Cebu. Kasi nga malaki yung pondong ibinigay, ayon nga yan sa mismong governor ng Cebu, and yet nakalubog sila sa baha ngayon. Julie, binisita rin ng Pangulo ang mga nasawing Philippine Air Force personnel. May nabanggit ba ang Pangulo? Yes, Pops Jing, ngayong araw binisita rin ng Pangulo yung mga nasawing personnel ng Philippine Air Force. Nagsabi ang Pangulo kanina ng lubos na pakikiramay at simpatya para sa pamilya ng mga nasawing personnel ng PAF. Ang sabi nga niya, nagpakita sila ng tunay na katapangan at pagmamalasakit sa serbisyo. Kinikilala daw ng pamahalaan yung naging ambag at sakripisyo at serbisyo publiko ng mga nasawing personnel. Julie, nagdeklara rin ng National State of Emergency ang Pangulo kahapon. Ano ang epekto ng anunsyong iyon? Yes, Pops, kahapon inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos nga na isa sa ilalim na or magdedeklara na sa National State of Calamity dito sa bansa. Ibig sabihin yan, Pops, magkakaroon na ng access ang national government sa pondo para sa mga emergency funds. Hindi na kinakailangan pa na dumaan sa mahabang proseso bago mailabas yung pondo. Yung pondo naman na yan ng Pops, hindi lang naman national government yung gagamit. Meron kasing mga tinatawag na Quick Response Fund o QRF, yung mga local government. Kapag nauubos yan, humihingi sila ng tulong sa national government. So dahil nga doon sa mabilis na pagkuha ng pondo, maaaring kaagad na maibigay ng national government yung tulong para sa lokal na pamahalaan. Bukod dyan, yung pagbili din o procurement ng mga kinakailangang or essential goods, Pops J, mabilis na rin, hindi na kailangan dumaan sa bureaucratic process. So technically, itong deklarasyon na ito makatutulong sa agarang pagtulong ng pamahalaan doon sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Julie, ano naman ang ginagawa ng pamahalaan na paghahanda para sa paparating na Bagyong Uwan? Kanina, Pops J, mahigpit yung paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa lokal na pamahalaan ng Cebu na maghanda nga at talagang magbantay kung ano-ano yung mga abiso na ilalabas ng Pag-asa at ng iba pang concerned government agencies. Kanina, binanggit rin niya yung possible na storm surge o yung tinatawag na daluyong, Pops J. Kailangan daw bantayang mabuti, hindi lang naman dyan sa Cebu, pero lahat ng itinatayang tatamaan o dadaanan ng bagyo. So yung abiso ng Pangulo, maghanda yung local government, yung NDRRMC at iba pang mga concerned government agencies. Ang DSWD, Pops J, sa part naman nila, tiniyak nila kanina na naka-preposition na yung goods at patuloy pa rin daw yung pagre-repack sa mga center or hubs ng DSWD ngayon para tuloy-tuloy na makapagbigay nga ng mga family food packs at iba pang kinakailangan relief goods sa mga kababayan natin, hindi lang sa naapektuhan ng Bagyong Tino, pero Pops J, pati yung tatamaan daw ng Bagyong Uwan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.